Kumusta? Magandang hapon sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa lahat kong mga subscriber, viewers, rare at commentator, maraming salamat po no, sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So nandahil po sa inyo mga ka-farmers, 16,500 kapin subscriber na po tayo. Okay, so sa mga mahilig sa ganito usapin about farming, kung gusto niyong mapabilang sa ating 16,000 kapin subscriber, no? Kung sa mahilig nito, hihingiin ko ng favor sa inyo. Paki-subscribe naman po sa ating munting YouTube channel. Okay, so welcome back sa ating usapang gulayan. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang po sa Missing Farming. Okay, so yung pag-usapan natin ngayon mga ka-farmers ay patungkol po no sa dalawang variety ng gulay tulad ng pipino at saka sitaw. So mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Ang itatanim po natin dito ngayon ay yung pipino, no, at saka sitaw. Okay, so alaman natin mga ka-farmers ang ano po, mga sakit sa pipino at saka sitaw, no. Mas maganda sa ating kwentuhan na babanggitin natin mga ka-farmers ang gamot at saka ang sakit at saka insekto na pwede sa sitaw. So sa mga ampalaya farmers, ayan po, sa mga sitaw farmers o pipino farmers, okay, baka yun na ang hinihintayin yung video na marinig nyo galing sa akin. So share ko lang po mga kapwa ko ka-farmers na ang pipino at saka sitaw may sakit silang magkapareha. Ano po? Yung anthracnose. Okay? And then may ano po sila, front din sila sa sakit na ano po, pag-atake sa pisting insektong leaf miner. Okay, so ang sitaw prone sa leaf miner at saka yung ano naman pipino, ganun din, front din siya sa sakit na leaf miner. Okay, so unang-una mga ka-farmers, kasi yun po ang insekto na umatake sa ating tanim na pipino at sitaw. Alamin natin ang magandang gamot dyan. Okay, so mga magandang gamot dyan mga ka-farmers, pag halimbawa ay katatanim mo lang pa sa pipino mo or sa sitaw tapos nagka leaf miner na, so pwede kayo dyan sa Actara. So ang Actara pwede sa lahat ng mga pananim, maampalaya, matalong, makamatis o masiling, sigang o bell pepper or mapipino o ano. So pwede siya mga ka-farmers kasi foliar insecticide po siya na kayang protektuhan ang ating bagong katatanim pa lang na mga pipino at saka sitaw, no, para maibsan mga ka-farmers ang pag-atake sa pesting insektong leaf miner. Ano po ang leaf miner? Ang leaf miner mga ka-farmers ay isa po siyang uri ng uod na nasa loob ng dahon. Parang wiris-wiris, no? Parang minimina niya ang dahon mga ka-farmers. So yan, pag hindi natin maagapan ng insecticide ang ating pipino at saka yung ating sitaw mga ka-farmers, ay maka-stress po siya kasi ang katas na ng mga dahon, o alam niyo mga ka-farmers na ang dahon na ay doon niluluto ang mga pagkain, no, sa ating halamang tanim. Tapos nagka-damage na sa pag-atake ng leaf miner, mararamdaman din sa ating tanim na ang stress. Kaya para protektado sila mga ka-farmers, mag-Actara muna tayo, no, 3 days after transplant or sa punla pa lang yung bagong tanim, ibabaon na natin sa tubig, parang may ano na sila. Kakagatin man sila mga ka-farmers pero hindi magtuloy dahil may lason po sa Actara. Alam nyo ba ang Actara mga ka-farmers ay may kakayahan po siyang protektahan ang ating halamang tanim sa loob ng 18 to 21 days. Kasi sa ganyang katagal ng mga araw o panahon mga ka-farmers, ang kanyang lason ay matiling 18 hanggang 21 days, no? Ang lason ay nandoon sa loob ng halaman ng ating tanim para magprotekta sa mga pesting insektong umatake. So ang Actara hindi lang po siya insecticide, ay isa din siyang foliar. Kaya foliar insecticide ay may benepisyong makakatulong para paramihin ang ugat ng ating halamang bagong tanim. So malaking bagay po si Actara mga ka-farmers. Okay, so ang Actara mabibili natin sa 10 grams o 5 grams. Ang 5 grams ay isang knapsack sprayer, ang 10 grams ay dalawang knapsack sprayer or dalawang balde o isang timba. Kasi may
sachet na 5 grams, may 10 grams. Kung 10 grams, dalawang timba o balde or knapsack sprayer. Pero pag 5 grams, isang balde, isang knapsack sprayer. Yun po ang tamang dosage sa paggamit yan mga ka-farmers. Okay. So pangalawa mga ka-farmers, no, ipapalow up natin ano po parang maganda sa leaf miner kasi napaka prone po sa sakit o pisting insektong leaf miner ang sitaw at saka ano po pipino. Okay. So pwede tayo mag Triguard, no, produkto sa Syngenta din or Exalt pwede din or Chick, no. So yung mga nabanggit kong mga insecticide, espesyalista din sila sa insektong leaf miner, yung maliit na uod sa loob ng dahon. Parang minimina o winiwiris-wiris, no? Parang nagdo-drawing sila sa dahon ng ating sitaw o sa ating pipino. Kaya nga mga kapwa ko ka-farmers, yung nabanggit ko yung mga produkto na yon ay subok ko na po na napakagaling po, no, pagdating sa sakit na leaf miner. Okay. So ulitin ko, Actara, no, kamuna. Tapos pag halimbawa ay nasa 2 linggo na, kung may pag-atake man sa leaf miner, follow up ka ng Exalt, pwede siya, pwede din ang Triguard or Chick, no, espesyalista din sila sa leaf miner. And then mga kapwa ko ka-farmers, doon naman po tayo sa sakit kasi alam nyo mga ka-farmers, pag halimbawa may mga pag-atake po ng pisting insekto tapos hindi natin naagapan, ay hindi din makakaiwas sa sakit ng leaf spot, early blight at saka yung anthracnose. Lalo na ang ating pipino mga ka-farmers, madali lang magka-anthracnose kung may mga pag-atake sa mga swing ang sucking insect at saka yung pag-atake ng leaf miner. Pag hindi natin maagapan, sasaluin diyan ng punggos, yung punggos na anthracnose, no? So pag anthracnose ng mga ka-farmers, ibig sabihin nagka-fungi siya dahil po na-damage ang kanyang dahon. So pag na-damage ang dahon, stress ang tanim. Pag na-stress ang tanim, wala na siyang resistensya laban sa punggos kasi punggos yun ang anthracnose. Okay, so kung halimbawa ay nagka-anthracnose na dahil inaatake sa pisting insekto na hindi naagapan or naagapan na, so mas maganda mag-spray lang po tayo mga kapwa ko ka-farmers, no, ng mga dipiconazole ang mga AI kahit ano or mga carbendazim na mga AI. Ano po sila? Example, may carbendazim na diretso. Tao po o punta ka sa AgriSupply, pabili po ng carbendazim. O kung sasabihin nila anong klaseng carbendazim, o yan po bigyan ka. O kung sasabihin nila produkto sa ano, o yan mga kapwa ko ka-farmers, maganda diyan sa anthracnose, early blight, leaf blight na kadalasang sakit sa tanim natin na sitaw at saka pipino. Pag halimbawa ang ibigay sa inyo mga dipiconazole, example Porso, ang AI niya dipiconazole, Score dipiconazole, or Tibatap dipiconazole. So yung mga ganyang AI mga ka-farmers, pwede din ang mga Acisotrobin, no, ano po ang mga Acisotrobin, like Amistar, di ba? Okay, Eminent Star o Acisotrobin din. So yung mga nabanggit nating mga mga kapwa ko ka-farmers, maganda din siya sa anthracnose. Kaya yun po ang ating i-apply, no, para protektado ang ating halamang tanim sitaw o kapipino. Okay, so sa lahat ng mga sitaw farmer o pipino farmers, so alam nyo na yun po ang kadalasang sakit, leaf miner. And then pagkatapos sa leaf miner, magka-anthracnose. So pag halimbawa list kayo sa mga ka-farmers, leaf miner, ibig sabihin list po kayo sa anthracnose. So kung halimbawa ay inaatake na ng leaf miner and then agapan nyo, so wala na. So mag-spray ka na lang ng mga carbendazim ang AI, Acistrobin o dipiconazole, kahit ano mga ka-farmers. So kung gusto nyo yung mga mangkusib, Daitin Anthracol pwede din. So isabay nyo ang Daitin at Anthracol sa dosid na tag kalahating kilo sa 1 gram. Kalahating kilong Anthracol, kalahati din ang Daitin. I-spray ninyo direct sa tanim nyo na sitaw o pipino, parang makaka-recover po sila sa pag-atake sa punggos. So alamin natin na bago nakakapunggos ang ating sitaw o pipino, inaatake po siya ng mga pisting insekto. So pag ma-stress na ang ating tanim dahil sa pag-atake ng pisting insekto, sasaluin sa punggos ang mga nanadamage ng dahon. Kaya nga
magkaka-anthracnose. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, ang maibahagi ko sa inyo na kaalaman sa hapon ng ito. Sana nga may natutunan po kayo. So pasensya na po, no, hindi po tayo expert magpaliwanag o mag-explain kasi alam nyo, bulo po akong magsalita sa wikang o sa lingwaheng Tagalog. Okay lang siguro sa Bisaya siguro, no, parang ano tayo kasi yun man ang ating nakasanayan. So buti na lang nga mga ka-farmers ay may kunti tayong ano po, natutunan sa pag explain ng salitang Tagalog. So sana nga ay may natutunan kayo at naintindihan. So pasensyahan nyo ako mga ka-farmers na medyo bulol akong magsalita dahil po hindi po yon ang tunay kong lingwahe. So pasensya na po sa inyo, ha. So hanggang dito na lang po, ako na po ay magpapaalam. Ulitin ko, maraming salamat po sa patuloy ninyo na pagsuporta sa lahat kong mga viewers, especially sa aking mga subscriber. Maraming salamat po. So kung gusto mo pa mong mapabilang sa ating 16,000 kapin subscriber, pakipindot naman po sa ating subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Or pwede kayong mag-join. Okay, malaking bagay po mga ka-farmers kung mag-join kayo, no? Kasi makakatulong din sa akin at saka nakakatulong din sa inyo ang mga ginagawa kong video. So abangan nyo lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga update natin kasi sa susunod na araw, parang bukas ng hapon, tataniman na ito ng sitaw, and then ito ay pipino kasi may punla na po tayong pipino. And then sa kabila nating area sa farm to natin, may nakapunla na talong, and then isunod na natin ang kamatis kasi ang kamatis 18 to 21 days, samantalang ang talong 21 to 24 days pwede nang ating itanim. So pwede naman natin itanim to ang 18, same lang sa kamatis, pwede naman. So gawin lang natin 21-24 kasi maraming parang tipaklong na mga insekto na mamumutol. So pag halimbawa magtanim tayo tapos hindi natin maprotektihan, so maraming madamage, maputol sa pisting insekto na yon. Kaya nga pag halimbawa magtanim kayo, pwede kayo mag-spray ng alika sa area nyo bago nyo tataniman para kung meron ng mga pag-atake, alis or kunti lang. Okay, so yun lang siguro ang may share at mahibagi ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye and God bless. Happy watching at mabuhay po tayong lahat. Thank you.